Hey mga brods, sa mga brods, Game 4 na ng bakbakang SMB versus Magnolia Chicken Templados Hotshots sa ating finals round, and mainit-init ang ating labanan mga kabrods. Pero bago yan, yun nga, congrats din dito kay CJ Perez dahil siya ang nanalo ng Best Player of the Conference, at dito kay Williams ng Phoenix Super LPG, which is siya ang naging Best Import of the Conference dahil syempre deserve din naman yan ni Jonathan Williams, ang former NBA Lakers and Washington Wizards NBA player, dahil syempre napaangat niya ang Phoenix sa semifinals round against Magnolia team. So dito na nga po tayo sa pakbakang SMB and Magnolia Chicken Templados Hotshots mga kabrods. Sa first quarter nga, dito na natin nakita ang serious mode ng Magnolia Hotshots dahil ito nga si Tyler Bay, Mark Barroca, and Paul Lee ang isa sa mga gumagawa talaga dito mga brods. At dito nga sa first quarter, na-depensa nila ng maayos. Ito pong si Benny Boatwright Jr. Kaya nga after ng first, 27-19 ang ating score in favor of Magnolia Hotshots. And dito nga mga brods, after ng first half sa second quarter, dito na kasi humahabol ito pong SMB led by Junmar Fajardo mga kabrods, and CJ Perez ang ating best player of the conference. And dito na sa third quarter, dito na lumalapit ang SMB, at ito nga after ng third, dito sila nakalamang ng isa mga kabrods, 73-72. At dito na nga mga brods sa fourth quarter, dito na rin umaangat-angat ang Magnolia Hotshots dahil ito na nga sina Tyler Bay, Mark Barroca, and Paul Lee, and itong si Ian Sanggalang sa mga post-up moves niya na clutch against a small defender. Dito na nga umaangat ang Magnolia, and dito na nga sa tres din ni Aris Dionisio tsaka ni Gio Halalon mga kabrods. And yun nga, dito na sa SMB, sina Jonmar Fajardo na lang and CJ Perez ang isa sa kumakana dito. And nakita ko rin sa fourth quarter mga brods, medyo pagod na rin ito pong si Benny Boatwright, kung saan siya na lang ang umi-score dito. And yun nga mga brods, dito sa fourth quarter, lumalamang ang Hotshots under 3 minutes remaining, at yun nga hindi na nakahabol ang SMB, and sa huli sila ang nagwagi. 96-85 ang ating final score mga brods. And yun nga, 2-2 na ang ating serye, which is ang Hotshots ang nakapanalo sa Game 4. So si Tyler Bay naka 26 points, Mark Barroca 14 points, Paul Lee 14 points na may mga clutch 3-point shots. Ito pong si Paul Lee, which is nagising na siya. Ian Sanggalang 13 points, Halalon 10 points, and itong si Abueva na medyo nagiging focus na rin sa laro mga brods, naka 9 points naman. Si Junmar Fajardo naka 18 points, CJ Perez 17 points, and Benny Boatwright Jr. mga kabrods, na onti lang ang kanyang na-score 16 points, which is ang ganda kasi ng depensa sa kanya ng Hotshots. And ito pong si Toroliano naka 12 points, Cruz 11 points, Lassiter 9 points. So all in all sa laro mga brods, ang Hotshots talaga ang nakapanalo. Kaya dito na nga nakakapagtaka dahil ito pong si Boss Al Francis Chua, parang hindi naman ito ang isa sa mga plano niya. Dahil ang isa sa mga plano nga niya rin mga kabrods na ang SMB ang gusto niyang pakampyonin ngayon. Dahil syempre sa ginawa nga ni Calvin Abueva, mas naging favorite ng SMB lalong-lalo na sa social media na sila ang magkampiyon dahil nga sa mga gestures na ginawa ni Calvin. Pero after nga na nagbago na si Calvin Abueva, dito na umaangat at gumandang laro ng Magnolia. Kaya nagtataka na rin ito pong si Boss Al, bakit hindi nakaarangkada ang SMB dito, which is ito ang kanyang paborito rin, itong SMB na magkampiyon. Pero talaga ganun mga brods, syempre this is finals round, bibigay talaga nila all out mga brods, buwis buhay na sa mga bawat plays. Kaya makikita nyo na talagang seryoso na ang dalawang kupunan na ito. Kaya may the best team win, may the best sister team win mga kabrods. Kaya sino ka sa Game 5 sa bakbakang Magnolia at SMB? Pares na lang na 2 wins away, makukuha na nila ang kampyonato. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito na nga, ito pong si Tyrus Hill, ang 6'5" or 6'6" player ng Blackwater Bossing, ang isa nga sa mga may potential na player mga kabrods dito sa atin, sa isa sa mga sophomore man o rookies ng PBA. Kaya ito pong si
Tyrus Hill ay isa sa mga napupusuan rin neto po ni Coach Tim Cone sa Barangay Nebra San Miguel dahil gusto nga rin nilang mag-add ng isa sa mga wingman nila dahil babawi talagang Ginebra, gusto nilang magpalakas ng lineup at ang Blackwater Bossing ang isa sa mga pwede nilang makakuha ng player which is kaya nilang pumitas dito mga kabrods dahil ang Blackwater isa rin naman ito sa mga yun nga farm team ito ng TNT Tropang Gigas. So kayang-kaya rin yan ng Barangay Ginebra San Miguel or ng mga SMC management or SMC team. At isa pa dito mga brods, ito pong si Tyrus Hill, nakikita nila dito, ito pong si Chris Ellis. Yes mga brods, ang former Ginebra player na hindi na nga nakabalik. And ito, gusto nga nilang makuha si Tyrus Hill para siya ang magiging Chris Ellis na ng Ginebra. Kayang pumukol ng tres, high flyer, mga kabros, sumasali rin sa mga dunk contest. And yun nga, isa pa dito, parang gusto rin talaga nilang makuha dahil paborito rin ito. Nakaibigan ni Jamie Malonzo, ito pong si Tyrus Hill, kumbaga may connection na sila dito kay Tyrus Hill dahil kaibigan nga ito ni Jamie Malonzo mga bros. At yun nga, nagustuhan din dito ni Coach Tim Cone sa batang ito, yun nga, hustle player din. Ang taas talaga tumalon. Yun nga, makikita mo, kayang-kaya niya talagang rebound mga kabrods ng mga 10 rebounds per game. Ang kaso nga lang, ang kanyang stats this season ay halos 5 points per game at 3 rebounds per game dahil mga kabrods, ay bangko rin naman siya sa Blackwater Bossing. So sayang ang potential ni Tyrus Hill kung hindi ito nagagamit ng maayos. Kaya ang Ginebra at ito pong si Coach Tim Cone gusto nilang kunin ito pong si Tyrus Hill dahil babawi ang Ginebra next season sa All Filipino Cup mga kabrods. Dahil syempre masakit-sakit din naman at nadamdam din nila yung sweep ng SMB last season dito sa Commissioner's Cup 2024. Kaya ito pong si Tyrus Hill, syempre pinaplano nila ito bilang isang additional local din nila doon sa wingman position ng Barangay Ginebra San Miguel para nga madagdagan ang kanilang depensa mga kabrods dahil balita nga gusto rin ng Ginebra na i-trade ang isa sa mga kanilang mga wingmen na ito pong si Jason David. Kaya nga pwede na lang ma-trade ito dito kay Tyrus Hill which is yun nga naman malayo namang high flyer talaga si Tyrus Hill kaysa kay Jason David. Kaya nga mga brods, pwede ito mga brods mapa-depensa, mapa-opensa, mapa-fast break, maasahan mo si Tyrus Hill. And yun nga, kung makikita nyo sa mga highlights niya, talagang makikita mo na interesting na player talaga ito mga kabrods. Kumbaga pag ito ang naglaro, may showtime talaga dahil ang taas tumalon na ito po ni Tyrus Hill, talagang kamot ulo na lang yung kanilang kalaban dahil nga sa taas ng talon ni Tyrus Hill kapag rebound and kapag dumakdak. So ala Chris Ellis talaga ang laruan nito mga kabrods, pero mas malaking Chris Ellis nga lang dahil si Chris Ellis nasa 6'2 or 6'3 lang naman, pero ito pong si Tyrus Hill nasa 6'5 or 6'6 ang height neto. Kaya ikaw mga kabrods, sa tingin nyo ba ito pong si Tyrus Hill babagay ba sa sistema ni Coach Tim Cone? Kaya komento mo lang opinion mo dito mga bros at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bros. This is our data dialect lang. I'm out.